Ano nga ba yung proseso para sa mga first-time job seekers dito sa NBI clearance? At dapat ang makukuha nyo ng NBI clearance ay may karagdagan ng logo katulad nito. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng NBI, that's nbi.gov.ph. At ang unang step para makakuha ng NBI clearance ay ang pag-register muna online. Hindi ka kasi pwedeng basta-basta mag-walk-in. Dapat makakuha ka ng reference number na siyang ipapakita mo doon sa NBI site para makuha mo yung NBI clearance mo. So, dito sa website nila, that's clearance.nbi.gov.ph, kung saan makikita agad natin yung first-time job seekers. Huwag kayong mag-register dito sa gilid kasi kapag dito kayo nag-sign up, ito yung may charge o bayad na NBI clearance. At para nga naman sa mga first-time job seekers, kung pasok kayo dito, libre ang NBI clearance. Pero may karagdagan itong requirement. Bukod sa 2 valid ID, kailangan mag-presenting kayo ng barangay certificate. Kung mapapansin nyo, dapat nakalagay doon na nakatira kayo sa lugar na yon o sa barangay na yon na for at least 6 months. So, dapat may address doon. At yung barangay certificate na nakuha ninyo ay valid lamang from 1 year. So, dapat gamitin nyo na agad siya para makakuha ng NBI clearance o yung iba pang mga dokumento na kailangan mo katulad ng police clearance at marami pang iba. So, ano nga ba yung halimbawa ng barangay clearance? So, dito mismo sa website, kung saan nilagdaan yung First Time Job Seekers Assistance Act, nandito siya sa page 12. Ito yung halimbawa niya. Dapat makikita rito yung pangalan ninyo. Tandaan, dapat tama yung spelling kasi i-match ito doon sa valid ID ninyo. So, kung saan ka nakatira, at dapat nakalagay doon na qualified ka nga for first-time job seekers. At dito sa pinakababa, makikita nga na hanggang kailan valid yung barangay certification na yon. Sa barangay certificate, dapat makikita mismo yung pirma ng punong barangay at kung may logo yung barangay, ilalagay din yon dito. So, ito yung halimbawa at pwede na kayo pumunta sa barangay ninyo para makakuha nito. I-make sure nyo lang din na yung mga required ng NBI clearance katulad nung validity nito at yung address maging pangalan ninyo ay malinaw na nakalagay doon sa barangay certificate. At kapag okay na, click natin itong continue, makikita ninyo dito yung register as first-time job seeker. So, kompletuhin lang lahat ng info na hinihingi dito. By the way, para nga pala sa cellphone number, hintayin ninyo na magkaroon ng check katulad nito para makapag-proceed sa next step. Ganon din sa email address at maging sa mga password. So, halimbawa na fill up na natin, andito yung complete name, yung mother's maiden name, password. Check natin tong terms and conditions, click natin tong agree, i-check tong I'm not a robot, and then click sign up. Magkapadala ng OTP doon sa phone number na nilagay mo at hintayin ang OTP na ipapadala mismo ng NBI. Enter ko lang dito yung OTP, click ko yung submit. Kaya mahalaga na yung phone number at email address na ilalagay natin ay active. So, nakakuha na tayo ng confirmation. Next naman ay nagpadala sila ng activation link sa email. Click ko tong activate account. And account activated na. Pwede na tayong mag-login gamit yung email address at password na nilagay natin kanina dito sa form. Click ko tong sign in. After makapag-sign in, applicant information. Ang mangyayari kasi doon mismo sa NBI site, wala na tayong fill upan na form. Instead, magbibigay na lang tayo ng reference number, which is ipapakita ko sa inyo mamaya. At yung form, yung sa pag-fill up nun, gagawin siya online, which is ito na mismo yon. So, kompletuhin lang lahat ng may asterisk, katulad nitong birthplace, maging yung sa citizenship. Yung address required din o kung saan ka man nakatira, ilagay lang din siya dito. Sa pinakababa naman, merong family background at other information. Ilagay dito yung pangalan ng tatay at kung saan din pinanganak yung parehong magulang. Other information, educational attainment, fill upan lang din natin, maging yung sa religion. Next naman ay yung sa height at yung sa weight na rin. Complexion, pili tayo dito. Identifying marks, kung sakaling meron kayo nunal o kahit ano man na pwedeng maging identifying marks nga, ilagay lang siya dito. So, sa akin, eto na lang. Kapag okay na lahat, i-click itong Save Information. I-double check kung tama lahat ng info na nakikita dito. Kapag okay na, i-click ulit itong Submit. Profile successfully saved. This time, pwede na tayong mag-apply ng clearance online.
Scroll down lang kayo pataas, meron ditong apply for clearance. Ano yung ID na gagamitin natin? Ito nga pala yung mga valid ID na tinatanggap sa NBI. Kung sakaling wala pa kayo ng kahit anumang ID dito dahil nga first time nyo pa lang, pwede naman kayong mag-request ng birth certificate. Pwede mag-request ito or mag-order nito online. Meron kami ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. And then ilagay dito yung number na nakikita doon sa birth certificate. Kapag okay na, i-click lang tong I agree. Click ko tong close. Makapansin nyo dito sa bandang gilid, this is free of charge for first-time job seeker. Kaya importante na kapag mag-fill up tayo ng form, ang makikita natin ay register our first-time job seeker. Kasi kapag hindi ito yung ginamit yung form, ang makikita nyo rito ay yung amount na dapat nyong bayaran, which is 130 pesos. Sa NBI branch, pumili lang ng pinakamalapit sa inyo. Halimbawa, ito. At kapag napili nyo na nga yung NBI branch, makikita nyo rin yung pinakamalapit na available dates. Pwedeng ito, or yung sa next week na. Tandaan na pag holiday, walang processing ng NBI clearance. Halimbawa, ito yung napili natin. And then, click ko na tong save to get reference number. At ito na yung reference number. Mas maganda na kunan nyo to ng picture para nga naman ito yung ipapakita nyo sa NBI officer kapag ipaprocess na yung NBI clearance ninyo. Tandaan na bukod dito, kailangan dala ninyo yung barangay certificate na nagsasabi na first-time job seeker nga kayo. At yung undertake oath na ginawa sa barangay, ito yung magiging itsura nun. Dapat ginawa nyo na nga ito sa barangay para makakuha ng barangay certification. So, dapat ang dala nyo is yung certificate at yung dalawang government-issued IDs, maging yung kopya ng reference number. Dito nga pala sa bandang gilid, may nakalagay na transactions. Kung sakaling biglang nag-close yung NBI clearance, mag-login lang kayo ulit at ma-access nyo ulit yung reference number ninyo kung saan nakalagay kung kailan nyo dapat siya i-process. At nagawa na natin yung step 1, yung pag-register online. Kapag meron na kayong reference number, pupunta na kayo kung saan man yung napili ninyong NBI site. Tandaan yung step 1, nagawa na natin siya. Yung step 2, hindi na to kasama sa first-time job seekers. Instead, diretso na sa step 3, which is pagkuha ng fingerprints at ng picture nyo na rin. At hihintayin nyo na lang yung NBI clearance ninyo. So, doon sa NBI site, ipakita lang yung reference number doon sa NBI officer. Siya nga pala, depende sa site, possible na may extra kayong form na fill upan para sa mga first-time job seekers. At kapag nga na-fill upan na yung mga form, napakita na yung reference number doon sa officer, kukunan na ng fingerprint, maging ng picture, at hintayin na lang na ma-release yung NBI clearance niyo na katulad nito. Magkakaroon ito ng validity, kung saan nakalagay dito yung part na yon. Also, ang makukuha nyo nga palang kopya ay dalawa. Isang personal copy at isa naman na pwede nyo isubmit doon sa nag-require sa inyo ng NBI clearance. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo nang i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!